Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, why is everyone a hypocrite? At syempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible Character Edition. So, ang concept natin for today is David and Nathan. And bago ko i-share yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today, i-share ko muna po yung naging Bible verse natin at may kita po natin ito sa 2 Samuel chapter 12 verse 1. So, ang sabi dito, "And the Lord sent Nathan to David. He came to him and said to him, there were two men in a certain city, the one rich and the other poor." Sa Tagalog po, at sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Siya'y pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang lungsod. Ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. So, magsisimula tayo sa ating teaching. There are 3 perspectives. So, sa first teaching natin is, David sees other sins as great and minimize his own. So, si David, nakita niya yung ibang kasalanan din ng ibang tao and kung ano yung kahalagahan ng kasalanan na yun. And syempre, minimize niyo yun sa nagagawa niyang kasalanan. Parang pinagko-compare niya, di ba? So, sa ating second teaching naman, Nathan as a prophet fearlessly speaks truth the power. So, sinabi rin dito na si Nathan bilang isang propeta ng ating Panginoong Kristo, siya yung taong hindi natatakot o siya yung taong walang takot sa pagsasalita ng katotohanan at sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, sa ating third teaching naman, God blesses people beyond what they can imagine. So, si God, binibless niya yung mga taong alam niyang malaki or sobrang higpit ng pananalig sa Kanya. And syempre, nai-imagine niya yung mga bagay. So, dadako tayo sa ating application. First application, admit you're guilty and humbly submit before God. So, aminin natin palagi yung mga nagagawa nating kasalanan sa ating Panginoon sa Kristo, kung paano tayo naging guilty. And syempre, lagi nating itaas sa Panginoon sa Kristo yung mga bagay na yun. So, sa ating second teaching naman, be a fearless prophet by speaking truth to power. So, tayo yung mga taong hindi natatakot sa pagsasalita ng katotohanan. Gayahin natin si Nathan na siya yung prophet ng ating Panginoon sa Kristo na hindi natatakot na salita or gawin yung mga katotohanang bagay. So, sa ating third application naman, commit to being a good steward of God's blessing. So, palagi natin i-compromise sa sarili natin, i-maintain natin sa sarili natin na tayo yung mabubuting tao ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang mga manggagawa dito sa ating mundo. So, dadako tayo sa ating last part, which is in discussion, how can we fearlessly and prophetically rebuke those in power? Para sa akin kasi, kung ikaw talaga yung tao na malakas yung pananalig sa ating Panginoon, kung hindi ka natatakot sa ibang bagay pagkos sa salita ng Diyos, syempre, hindi ka matatakot na sabihin yung mga totoong salita dun sa Biblia and isi-share mo to sa ibang tao. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.